ulo ng sindikato. Mainit na... Okay. Sino si Adrian Bersamin? Mainit na pinag-uusapan. Huwag natin silang lubayan. Hindi natin sila lulubayan. Ito po yung itsura ni Adrian, ni pamosong Adrian Bersamin. Tingnan po ninyo mabuti, baka masalubong ninyo dito sa Pilipinas o sa ibang bansa, baka umalis na rin ito. Ito po si Adrian Bersamin. Si Adrian Bersamin, dati po itong Yusek ni Bongbong Marcos. Itong si Adrian Bersamin, apo ito ni dating Chief Justice. Dating Chief Justice ito at dating Executive Secretary kagaya ko rin. Kilala ko po ito. Kaibigan ko po ito nung araw, hindi ko lang alam ngayon. Pero kaibigan ko to, wala naman ako sa mga loob dito. Apo po siya ni dating Chief Justice Manong Lucas Bersamin. Si Manong Luc, ito po, yan si Adrian Bersamin. Bakit natin kinakailangan pag-usapan itong si Adrian Bersamin kung ang ating pamagat ay ulo ng sindikato? Si Adrian Bersamin ba ang ulo ng sindikato? Pakinggan po ninyo, tapusin po ninyo ang ating buong live ngayon at kayo ang gumawa ng inyong sariling conclusion. Siya po ay isa sa mga pangalang binanggit ni Saldico. Si Saldico ba ang ulo ng sindikato? Ba, yung mga pangalan yan na lumalabas. Binanggit si Adrian Bersamin, I think, sa unang-unang, hindi po unang pagkakataon mas lumalim. Sa aking pagkakatanda, itong si Adrian Bersamin, pwede nyo po screenshot yan, pwede nyo pong i-google yan. Oo, nandyan naman ang mukha niya. So si Adrian Bersamin, binanggit po siya sa affidavit ni Robert Bernardo. Nung nabanggit na yung tanggapan ng Office of the Executive Secretary. Dito po unang naglabasan at nagkabuhol-buhol na yung depensa at pagsisinungaling ng Malacanang. At dahil nga po tayo ay Team Suka, ito po. Atin pong patuloy na lalabanan ang mga nambubudol sa mamamayang Pilipino. Nabanggit po kasi, unang lumabas ang pangalan ni Adrian Bersamin doon sa affidavit ni Robert Bernardo nung binanggit na niya. May partner po ito yung kasama niya sa Sweetheart Deal. Nung binanggit na yung Yusek Trajib Olaybar. Diba? Hindi natin sila pwedeng kalimutan sapagkat wag po tayo magpapabudol na lumalayo yung issue. Ito naman po yung Trajib Olaybar. Ito po yung binanggit din sa affidavit ni dating DPWH Yusek Robert Bernardo. Binubuo po natin yung linkages nila. Na dito na ipaliwanag, pati ni Saldico doon sa kanyang Facebook na posting kung saan siya ay nagpahayag ng kanyang recorded message kung bakit nagkaganito ang ating education sector. Kung bakit nagkaganito ang Department of Education. Sapagkat nanghingi ng 100 billion pesos na insertion si Bongbong Marcos at the expense of the education sector. At the expense of yung mga magulang ho rito, ng mga kabataan, yung mga mahal nating kabataan. Bakit naman at the expense of the kabataan? Sapagkat yung 100 billion pesos insertion ni Bongbong Marcos, yung tinuturong ulo ng sindikato, ang nag-suffer po dyan, ang binawasan, ang kinaltasan ay ang education sector, specifically ang Department of Education. 22 classrooms lang ang ipinatayo ni Bongbong Marcos last year, 2025. 22 22 classroom lamang kahit alam niya na may shortage tayo na 165,000 classrooms. Ito po nung 2022, last year po iyan.
Yan lang ang pinatayo ni Bongbong Marcos. Noong 2024, 847 classrooms lang. Saan napunta? Ito nga po yung sinabi ni Zaldico na in late November of 2024, kausap niya si Adrian Bersamin, si Mina Pangandaman, at yung Yusek Jojo Cadiz. Pinangalanan din ito ni Zaldico. Sinong kausap niya? Si Mina Pangandaman. Wag niyong kalilimutan, baka masalubong niyo rin yan, no? Yan. Yung dati pong DBM Secretary. Diba? Parte po ng aparato ng korupsyon yan si Mina Pangandaman. Kausap niya si Mina Pangandaman, si Adrian Bersamin. Ito po, papakita natin lagi yung muka para kilalang-kilalan niyo sila, masalubong niyo man, tanong niyo nasan yung kanilang bilyong-bilyong ninakaw sa atin. Diba? At sinabi na hindi pwede yung hinihirit na 100 billion insertion ni Bongbong Marcos, yung ulo ng sindikato, dahil tatamaan ang mahahagupit niyan yung education sector. Lolobo, bubukol. Diba? Yung famous term, bubukol. Dahil po, lolobo yung pondo ng Public Works, DPWH. Lalagpasan po niya yung may constitutional mandate na meron dapat pinakamalaking budget every year, yung education. Maraming salamat po sa mahigit 1,800 live viewers natin. Marami pong salamat. So yun nga po, nabanggit itong mga ito doon kay Zaldico. At nung deliberation na sabi ni Zaldico, kinausap niya si Mina Pangandaman. Ang sabi niya kay Mina Pangandaman, ito po ulit si Mina Pangandaman baka makasalubong niyo yan. Harapin ninyo yung bilyong-bilyong pera natin na ninakaw ho nila. Na mahirapan na isingit yung 100 billion na hinihirit ni Bongbong ng presidente dahil talagang tatamaan yung budget. Ano raw po ang sinagot ni Bongbong as per Mina Pangandaman? Quote, "Don't ever think about it." Bayan tapang makapal talaga mukha. Galawin mo na lahat, wag lang daw yung 100 billion pesos niya. Okay. Dahil nga duda, si Zaldico, sa isang pagkakataon, base sa kanyang Facebook, kinausap niya itong si Adrian Bersamin. Si Adrian Bersamin, ayan po, noong December 6 of 2024. At sinabi niya, ito ba'y talagang alam ito ni Presidente, nung amo natin, amo nila, no? Ang sabi sa kanya, he was assured by this guy, akmang-akma, yung sinabi several years ago, maybe 30, 40 years ago, when a young politician then was described as so young and yet so corrupt. So ito, December 6, 2024, he assured Zaldico, this guy, si Adrian Bersamin, siniguro niya kay Zaldico na alam ni Bongbong Marcos ito, yung ulo ng sindikato, at kinuha pa ni Bongbong Marcos yung listahan niya for 100 billion insertion sa kanyang brown leather bag. Malinaw po iyon Malinaw po iyon doon sa naging pahayag ni Zaldico. Pati bag, kung anong klaseng bag, leather, kung anong kulay, brown. So marami talagang detalye. And yet, kaya natin sila pinag-uusapan, talaga pong naka-full court yung depensa po ng mga nag-iimbestiga. Mapa-ombudsman yan, mapa-senado yan, mapa-kongreso yan, mapa-impeachment man. Naka-full court press sila na wag nang tumagos muli sa Malacanang. Dahil nung araw nasa tarangkahan na ng Malacanang pilit nilang binubusalan ang lahat. Ito po, ang dami ng mga nagtuturo. Hanggang ngayon, wala hong kaso itong si Adrian Bersamin. Wala. Bakit? Pinoprotektahan nila itong si Adrian Bersamin. Sapagkat, pag ito naipit, magsasalita po ito. Mamaya tatalakayin po natin yan. Hindi naman kayang umalago nito mag-isa.
kailangan niya ng mga sidekick. Diba? Sino ang sidekick ni Adrian Bersamin? Ito naman ho ay base pa rin sa affidavit ni Robert Bernardo. Ang sidekick nito, ang karancho nito, ang kasosyo nito sa pangungurakot ay itong Trajib Olaybar. Wala pa rin po itong kaso. Wala pa rin ho itong kaso. Ito po sa page 5, paragraph 21 ng affidavit to ni Robert Bernardo, sinabi niya na yung pangalan ng Yusek Trajib Olaybar, kilalang personal ni Robert Bernardo. Pinag-usapan nila yung unprogrammed appropriations para po sa tanggapan ng executive secretary, kung saan empleyado si Yusek Adrian Bersamin. Nabubuo na po hindi ba yung web of corruption and yung web of lies na ginagawa po ngayon ng mga naatasang mag-imbestiga. Kalaban po natin yung mga yan, tayo po yung Team Suka, ito po yung sinusuka na ng lipunan. Makakapal po talaga mukha nito, linoloko po tayo araw-araw. So, noong 2024, nag-meeting po sila upang pag-usapan nung Trajib Olaybar at si Robert Bernardo. Ang hinihirit nito, 2.85 billion. 2.85 billion worth of projects, infra. Yan po ay makikita ninyo lahat sa affidavit ni Robert Bernardo. At least yung nag-circulate, yung sinasabi niyang affidavit niya, paragraph 24. Ganon din ho, pagkatapos po ng napakaiksing panahon, sinabi po nung Trajib Olaybar na yung 2.85 billion, ang usapan dyan, kanila yung 15%. 15%, napakalaki po nun. Yung 15% ng 2.85 billion ay 427,500,000. Ang 15% po niyan ay 427,500,000. Kickback po yan ni Trajib Olaybar, pero hindi ho siya nag-iisa dyan. Na personal na inihatid ni Robert Bernardo. Si Robert Bernardo, ito na po yung tumatayo ngayon na hindi naman dapat star witness ng Marcos Jr. administration. Pwede mo bang gawing star witness yung hindi least guilty? Lumalabas nga kung may rango po yung pinaka-guilty, isa ito sa most guilty. Mataas ang rango nito ni Robert Bernardo. But anyway, we're going to use his very own affidavit to expose all of these cover-ups that are happening ngayon sa ating bansa. No? So yung 15%, yung 427,500,000 pesos personal na inihatid ni Robert Bernardo, kanino? Kay Trajib Olaybar. Dito, sa mamang ito, hinatid niya yung halagang 427,500,000 pesos representing the 15% kickback, corruption, kurakot ni Trajib Olaybar, representing the Office of the Executive Secretary through Adrian Bersamin. Ba? Nabubuo na ho natin yung hindi ho pwede kasing talaga pagtakpan ng katotohanan Ngayon, in no time, yung 2.85 billion na inihirit ni Trajib Olaybar na isyuhan po ng SARO ng babaeng ito. Ito po ang dating kalihim ng Department of Budget and Management. Ano po ba ang trabaho ng babaeng ito ni Mina Pangandaman ng DBM? Ang DBM ho ay responsible, the department responsible. Itong taong ito is the secretary and her department is the department responsible for the sound, prudent, and efficient use of government resources, people's money for national development. Hindi po para sa kanilang sweetheart deal ni Trajib Olaybar. So agad-agad siyang nag-release
ng Special Allotment Release Order. Yan po nabubuo yung mga partisipasyon nito. Bakit bigla na naman pinag-uusapan itong si Adrian Bersamin? Imagine ho ninyo, 427,500,000 pesos idineliver ni Robert Bernardo, yung star witness ng gobyernong pamahalaan ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Base sa bibig at affidavit ni Robert Bernardo, personal niyang inihatid ang 427,500,000 pesos kay Trajib Olaybar. Tanong, bakit hanggang ngayon walang kaso itong si Trajib Olaybar? Ihambing po natin, malaki rin naman yung sa kanya. Yung sinabi sa affidavit din ni Robert Bernardo, sinasabi kasi ng Blue Ribbon, wala raw direct link para kasuhan itong Trajib Olaybar. Hihimayin po natin. Si Bong Revilla, si Senador Bong Revilla, yung dating senador, nakakulong na ho ngayon, nakapiit diyan sa Quezon City Jail. I think diyan pa rin sa bandang Payatas area. Nandyan pa rin si Senador Bong Revilla. Nakakulong dahil sa testimonya rin ni Robert Bernardo. Ang hinatid niya kay Bong Revilla ay 125 million. Hinatid personal ni Robert Bernardo kay Bong Revilla sa bahay ni Bong Revilla sa Cavite. 125 million. Nasaan si Bong Revilla ngayon? May kaso, nakakulong, nakapiit. Okay yun. Kung talagang tumanggap siya ng pera, panagutan niya. At harapin niya yung kanyang ginawang pagkakamali sapagkat ang naloloko riyan ay yung mamamayang Pilipino. But to be fair to him, si Bong Revilla, 125 million. Yung mga Kabitenyo, talagang dito po sa ating tinig maisog, babalansihin natin lahat. Bong Revilla is now in jail facing charges for 125 million pesos kickback na mismong hinatid ni Robert Bernardo at ni Engineer Henry Alcantara sa bahay ni Bong Revilla sa Cavite. Base po ito sa affidavit ni Robert Bernardo. Ang nagatid si Engineer Henry Alcantara. Kaya naipit na itong si Bong Revilla. Tanong, bakit yung higit na malaking halaga, 427,500,000 na ihinatid naman ni Robert Bernardo kay Yusek Trajib Olaybar, itong si Trajib Olaybar nakalaya pa rin. Walang kaso, walang galos. May kurot, wala. Meron pong binanggit na pangalan si Robert Bernardo, yung Carlene Villa. Carlene Villa, a staff and trusted confidant of Senator Nancy Binay. Hindi ko po ito salita, ito po'y salita ni Robert Bernardo. Naniningil na po tayo, naniningil na po ang mamamayang Pilipino. Merong direktang pahayag yung isang mambabata, si Congressman Egay Erice ng Caloocan, na nakita niya yung exchange of communications between Bongbong Marcos, ang ulo ng sindikato, at ng kanyang bataan na si Adrian Bersamin. Yung kanilang palitan ng text message, yung delivery, hindi lamang si Egay Erice, meron pang mga 3 o 4 daw na incumbent congressmen. Tatandaan ho ninyo incumbent congressmen, bukod pa kay Congressman Lian Leviste. Pag-uusapan din natin na may reservation din tayo rito kay Congressman Leviste sapagkat alam ho ninyo sa ganito kalaking korupsyon, trilyong piso, daang bilyon ng kickback, hindi po niya pwedeng ibitinin ang mamamayang Pilipino. Maglalabas ng kaunti, ang nagiging interpretasyon tuloy ng marami, naglalabas ka lang whenever it is convenient to whatever is your cause or probably kung ano man ang isinusulong mong interest dyan sa gobyerno or depensa mo laban sa gobyerno. Pero pagka naman nanahimik na ang gobyerno o harassment perhaps sa'yo, tatago mo ulit, hindi mo papakita sa mamamayang Pilipino. So yan po yung nagiging pula kay Congressman
Lian Leviste. Dito po sinabi ng isang kongresista na doon sa kanyang nakitang palitan ng text message or exchange of communications between Bongbong Marcos at Adrian Bersamin, may delivery ho. Ito, detalyado po ito. May delivery ng 2 billion noong July 10, 2025. July 10, 2025. 2 billion may delivery sa bahay ni Bongbong doon sa Nara, sa Forbes Park. At nung minessage daw po ni Adrian Bersamin, itong si Bongbong Marcos, ang ulo ng sindikato, ang sagot niya kay Adrian Bersamin, sasabihan ko, si June Baris. Imposible hong inimbento lang ito ni Congressman Tinio. No, hindi ko siya kinakampihan at ako'y duda rin sa kanilang mga layunin. Pero sa punto pong ito, to be fair and objective, ninanarate po natin dito yung kanyang naging pahayag. Saan kukuha ng halagang 2 billion na detalye itong mga kongresistang nakakita ng communication exchanges between Bongbong Marcos and Adrian Bersamin? 2 billion. Ang delivery sa Nara, sa Forbes Park, bahay ni Bongbong. Masyadong detalye na po ito eh. At binanggit pa yung sagot ni Bongbong, sasabihan ko si June Baris. Yung malapit kay Bongbong, kilala ko sino si June Baris. Kilala kung ano ang papel ni June Baris kay Bongbong Marcos. Paano nakakuha ng ganitong kadetalye itong mga kongresista kung gawa-gawa lang nila ang kwentong ito? Sino ang ulo ng sindikato? Lumilinaw na po eh. 'Di ba? Lumilinaw na. Talagang pinagtatakpan. Pinagtatakpan dahil ayaw nilang tumagos at paulit-ulit nating sisingilin ang administrasyon ni Bongbong Marcos at mismo si Bongbong Marcos dito sa pagsasalaula sa pondo nating mga Pilipino. Nasa halos 8 billion po ang pinaglaruan nila sa kanilang palad na patungkol sa flood control system ng Metro Manila, ng Pasig Marikina River Channel, ng Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project at ng Metro Manila Flood Management Project. No. Andito po lahat eh. May mga kopya po ng SARO, may nagbigay po sa atin. No. Kaya dito natin dapat pag-usapan itong mga mahalagang usaping panlipunan. Sabi ni Robert Bernardo, 1 billion ang kay Manny Bonoan. Nasaan na yung Manny Bonoan? Kumpara nyo ho, yung 125 million ni Bong Revilla, mali din ho yun. Nakakulong si Bong Revilla. Si Manny Bonoan, na ang nagdidiin din ay yung the same Robert Bernardo na nagdiin kay Bong Revilla, 1 billion ang kinuha, laya. Nandyan lang. Walang kaso, walang investigation, laya, hindi nakakulong, hindi nakapiit. So makikita niyo rito, may pinagtatakpan talaga ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Sino? Yung ulo ng sindikato. Malinaw po iyan eh. Meron pong ipinakita din ang GMA News. Ito po yung ating pinag-uusapan ha. Galing din po sa GMA News yan. Nag-text tungkol sa kickback. Yan ho yung pinag-uusapan natin, yung mag-amo. Diba? Si Adrian Bersamin at yung ulo ng sindikato. Face-off sila rito sa larawang ito. Diba? Ngayon, yung sinasabi ng hindi alam ng nag-iimbestiga, mahirap po eh. Andyan na po lahat. Pero, yung nag-iimbestiga, talagang sa iba nakatingin. Sa iba nakatingin. Nasaan na yung hinahanap ng mamamayang Pilipino na independent Senate? Wala na po yung independence ng Senado. Sunod-sunuran na lamang po sila kung ano ang dikta ng Malacanang. Bakit? Sabi po ni Egay Erice, ni Congressman Egay Erice, 3 raw po yung sources
ng pondo na pinagkuhaan to finance the campaign nung team ni Bongbong, yung alyansa. Ang pinagkuhaan po ay ang Bureau of Customs, yung nasa na yung aking notes. Kinuhaan po nila ng pondo yung delivery na nagmumula kay Adrian Bersamin. Inihatid kay Bongbong Marcos to fund the campaign of the alyansa. Yung team niya nung huling halalan, yung alyansa. Ba? Ganyan po kababoy ang ginawa nila. Nung tinatanong din sila, bakit sa tingin ninyo ginawa ito ni Adrian Bersamin? Kinakailangan daw ni Adrian Bersamin ng proteksyon sapagkat yung kanyang instinct of self-preservation. Tama naman siya, mainam nga naman na meron kang kaunting proteksyon dahil nakakatiyak ako, si Adrian Bersamin at si Trajib Ulaybar at si Manny Bonoan at si Mina Pangandaman at marami pang katulad nila, pati si Saldico, ayaw naman nilang mahulog sa bangin, kagaya nung isang Yusek na sinapit. No? Ayaw nilang mahulog sa bangin. Ayaw nila. Kaya nag-iipon sila ng kanilang depensa at panangga. Kanya nakikita natin, may rub out ho sa investigasyon. May rub out. Broad daylight, rub out ang investigasyon. Talagang pinapatay nila yung investigation. Wag ho kayong magpapalansi, wag po kayong magpapadala. Batiin ko lamang po si Regine Blue. Nagpapagawa daw ng malaking hotel sa Abra ngayon si Adrian Bersamin. Taga-Abra po kami, kapitbahay namin. O, tingnan po niyo, mga taga-Abra, meron ditong information. Judiciary, nung kapanahunan mo, naging Chief Justice ka, you have to do what is right for the people, for the country, for our youth. Utusan mo, yung apo mo, sabihin na yung totoo. At yan ang may iwan mo magandang legasiya, may bangon mo yung iyong pangalang yinurakan ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ito ba ang makukuha mo sa paglilingkod kay Bongbong Marcos? Wasak ang iyong pangalan? Ba't kanya-kanya tayo ng personalidad? Kanya-kanya tayo ng karakter? Ang akin lamang, naglalahad lamang ako na may pagkakataon mabawi mo yung iyong karangalan at dignidad ng iyong pangalan. Naging Chief Justice ka pa naman, Manong Luke, sabihin niyo na yung totoo. Sabihin na ni Adrian ang totoo. Wag na kayong magpagamit. Ginamit lang din kayo pare-pareho riyan eh. So ituro na ninyo, pangalanan na ninyo yung ulo ng sindikato. Meron daw affidavit si Bersamin na hawak ni Congressman Lebiste. Ang problema, aking personal na pananaw ito, you don't have to agree with me. Ang problema kay Congressman Lebiste, inaatat niya yung mga Pilipino. Kung may hawak ka, ilabas mo yung hawak mo. Hindi yung you are leaving the Filipino people in a suspended animation and we are not even sure if he is going to bring it out, if he is going to share in some future date and time soon. Hindi natin nalalaman eh. Ang sentimiento tuloy ng nakararaming Pilipino, napapaglaruan lang yung kanilang interes na tuldukan itong issue ng korupsyon at kurakot sa ilalim ni Bongbong Marcos sapagkat hindi niya ininalabas at tinanggap din niya yung paaniyaya sa kanya na magbakasyon na lang muna. Hindi ba? At hindi na nagsasalita. Yung sinasabi ni Congressman Egay Erice, ang basehan nila si Lian Lebiste, pero hindi yung nagsasalita. Ikaw hindi rin nakakatuwa. Chief Justice, ito po'y address kay Manong Luke Bersamin. Chief Justice, please do what is just and right. Kapag hindi po ninyo naitama, your grandson will inherit corruption. Napakabata pa naman. Adrian, kawawa naman. I agree, Atlita Berberabe. And he's been a just man, a fair man. So siguro nagmumuni-muni si Chief Justice Luke Bersamin, si Manong Luke. So, miyembro po ng Team Suka, proud Team Suka, kalaban po ito
na mga gintong tanso na patuloy tayong binubudol. Kalaban po tayo ng Alyansang Akbayan Marcos, kalaban po tayo ng Alyansang Malansa, ng samahan ng mga nagbabanal-banalan na ang layunin po ay ilihis ang tunay na mahalagang usaping panlipunan. Maraming salamat, magandang gabi, mag-iingat po kayong lahat at sana sa muli nating pagtatanghal, muli po ninyo akong samahan. Magandang gabi po sa ating lahat.